Napabalikwas ako sa pagtunog ng alarm clock. It's 6 o'clock in the morning. I sigh. Nananaginip na naman ako. Same old dream. For 5 years, paulit-ulit ko yon napapanaginipan. Lumingon ako sa biranda. Bukas ang pinto niyon at nagagalaw na dahil sa hangin. May brows forward. Ang alam ko ay nakasarado ito kagabi. I ran my fingers to my lower lip as the memories of last night clouded my mind. It's overwhelming. It's enticing. It's sweet. That was the moment I saw Albert's soft side, but there's something about him that hugged me, and I just cannot figure it out yet. Tumayo ako at pumunta ng biranda para pagmasdan ang pagsikat ng araw. Kanugnog ng biranda ang kwarto ni Albert. Gising na kaya ito? Halinghing ng kabayo ang narinig ko, dahilan para mapatingin ako sa baba. Holy cow! My jaw deliberately dropped to the floor when I saw Albert riding in a horse. Nakaboots ito at punit-punit na pantalon ang suot at walang pang itaas. Pawis na ito habang nagpaikot-ikot sa malawak na lawn ng mansyon. He glanced up and our gaze locked each other. Kumawa ito sa akin at nakita ko ang pagngisi niya. I blushed. Cowboys in the magazine would pale in comparison to Albert's. He is like a Greek god with a cowboy's outfit, very masculine. Umiwas ako ng tingin at pumunta na lamang ng bathroom para maligo. Linggo nga pala ngayon. Kailangan ko umuwi sa bahay. Dahil asikasuhin ang tungkol sa lupa, namimiss ko na rin sila Aling Yuli at Aling Melba. Hindi kasi sila nagagawi dito sa mansyon. Shoulder bag lamang ang dala ko. Pagbaba ko, may mga damit pa ako sa bahay kaya hindi ko na kailangang magbaon pa. Sa salay nabutan ko ang senyora nagbabasa ng magazine. Good morning po. Tita, good morning. Tinay, uwi ka pala ngayon? Tanong nito. Opo, may kailangan lang po akong asikasuhin. Ngiti ko habang inaalalayan itong makatayo. Naglalakad kami papuntang dining area para makapag-almusal. May kainan mamayang 3:00 sa silungan, iha. Gumawi ka dito mamaya at makisali sa kasiyahan. Sabi nito at naupo. Ano pong meron na, tita? I asked. Wala kasi akong alam sa tinutukoy nito. Wala lang naman, Tinay. Ito isang simpleng pasasalamat namin sa mga tauhan tuwing pagkatapos ng anihan. Nakagawian na namin gawin ito kahit nung nabubuhay pang aking esposo. She replied. Saan po ba ang silungan niyo, tita? At didiretso na lang po ako doon mamaya. Hindi ko pa kasi napapasyalan lupain ng mga dilapuente hanggang hardin lamang ako. Ang lawak naman kasi ng nasasakupan nila. I'll take you there. Pumasok si Albert na halatang nakapaligo na. Amoy ko pa lang ang kanyang mamahaling aftershave. Tinitigan niya akong pagkaupo nito sa harap ko. I blush. His stare is really unsettling and intimidating. Tumikimik ako at tumango na lamang. Salamat. I'll pick you up before 3 o'clock. Ihatid na rin kita sa bahay mo after we finish breakfast. Dugtong nito. I really hate the tone he's using. He's so bossy and dominating. Okay, simpleng sagot ko at iniwasang tumingin sa labi niyang nakangisi. I'll settle then, let's eat. Malambing na wika ng ginang. Pero ramdam ko ang panakaw nitong tingin sa amin ni Albert. Pagdating ko sa bahay ay nagpasalamat lamang ako sa kanya. Ang sabi nito ay didiretso ito sa bayan at may mga bibilhin. Wala kaming imikan sa daan kanina. Ayaw kong pag-usapan namin ang nangyari kagabi. Well, it's just a kiss. It does not matter to him as it does to me. Besides, nakainom nga pala siya kagabi. Baka kasama ng tinangay ng alak ang lahat ng nangyari. Sigurado ka ba dyan, Tinay? Ang sabi ni Aling Melba, sinabi ko kasi na tanggalin na lamang ang harang na naghihiwalay sa lupa namin sa lupa nila. Gusto kong idamay na lamang sila sa pagsasaka ang mga lupain ng aking mga magulang. Opo, magbibigay na lang po ako ng pambili ng mga binhi. Sayang po kasi kung nakatiwangwang lamang. Bibili na lang din po ako siguro ako ng kalabaw at araro para may magamit ng sasaka. Mainam na plano yan. Tama nga naman at baka masayang lang ang lupa. Ilang taon na rin itong napabayaan. Sang-ayon ni Aling Yuli. Wala na akong problema pa sa lupa. Mababawasan na naman ang aking ipon pero okay lang.
Pag lumago naman ang pananim, magkakapera din naman ako tuwing anihan. Nagpapahinga lang ako ng bahay, katatapos ko lang kasi maglinis. Killing the time while anticipating Albert's arrival to pick me up. May narinig akong paghinto ng sasakyan. Agad akong napaayos ng upo at naghihintay na may kumatok. Maya-maya lang ay may kumatok nga. Ang lakas ng pintig ng puso ko. All right, Athena, kalma lang. Napaghalata ka eh. Oh shit, ang dumi ko pala. Tumayo ako at pinabuksan ang taong kumakatok. Ang mahinhin kong ngiti ay napalis ng ibang tao ang aking nasumpungan. What is he doing in her? Hello, Athena. Alanganing ngiti ni Doc Christoph. I cleared my throat and tried to look surprised and not dismayed. Doc, anong may paglilingkod ko sa inyo? Nagkamot ito sa batok at namulay. Ay, Scoop, he looked cute doing that eh. Busy ka ba? Yayain sana kitang mamasyal sa bayan. Sorry kung biglaan ang pagsulpot ko dito ha. Nakatingala ako sa kanya at hindi makapaniwala sa sinasabi niya. Pumasok ka muna, Doc. Aya ko dito. Drop the formalities, Athena. We are friends. Wika nito na naupo sa sopa. Okay then, Christoph, pero maaari bang Tinay na lamang ang tawag mo sa akin? I'm not used to be called by my real name. Of course, that's a lie. Hindi lang talaga ako komportable sa kanya. Anything I can offer you. Sorry, bagong ayos lang kasi ang itong bahay, kaya medyo messy pa. Umiling ito, not a big deal. So, pwede ka ba ngayon? Malalakas na katok ang bumulabog sa amin. Mukhang alam ko na kung sino. He's so rude. That's Albert. Pagkabukas ko ay agad itong pumasok sa loob. Muntik pa akong maipit sa pinto dahil sa pagtulak niya. Highs, I'm sorry, Doc, pero may lakad na kami ni Athena. In fact, I'm here to pitch her. Bumaling ito sa akin. His face impassive, but his eyes darkening. I noticed you're not yet ready. Pinasadahan niya ako ng tingin at nakita ko ang pag-ismid nito. I'll give you 15 minutes. Hurry up. Woman, he hissed. Gosh, could he be more so imperious? I'm sorry, Christoph. Maybe some other time na lang ha. I'll find time. Promise. Hingi ko ng pasensya kay Christoph na masama ang tingin kay Albert. He'll look at me and give me his sincere smile. No problem. I'll better get going. Tumango ito ng bahagya kay Albert bago lumabas. Binalanda ni Albert ang pinto pasara. Okay, here we go again. Prepare yourself. Athena, makakarinig ka na naman ng masasamang salita sa kanya. Nagtitigan lamang kaming dalawa. Come on, call my name, bastard. Magtititigan lang ba tayong dalawa? Well, I like the actuality. He is smirked. Wala ka bang sasabihin sa akin, Albert? Alam mo na, those beautiful names you always call me. It was my turn to speak in a sarcastic way. I crossed my arms over my chest at pinagtasan ko siya ng kilay. Well, there's just one thing that I always say to you. He walked towards me, stopping at an arm's length. He lowered his head as he whispered in my ear, Sweetheart. He said huskily, sexily, seductively, and my face turned crimson, red when he tenderly bit my earlobe. Now, go take a shower or I'll bath you myself, he commanded. Masarap. Rough road ang aming tinatahak ni Albert bago makarating dito. Hindi pala talaga pwedeng lakarin lamang dahil sadyang malayo ito mula sa kabiasnan. Pinarada nito ang hammer sa gilid ng daan kung saan maraming nakahilirang tricycle, bike at motorcycle. Meron ding jeep sa unahan. Wow, ang daming tao. Ito pala ang silungan nila. Para itong covered court, open it. Pero may mga mahabang bench at tables. May malaking TV pa at nakasabit sa harap. May malaking stereo din at malalaking speakers. Hindi abot ang linya ng kuryente dito sa looban ng lupain nila. Pero napansin ko ang malaking generator sa likuran at ito ang pinapagana para magkaroon ng kuryente. Wow, nakakamangha. Sila, Albert na talaga ang mayaman. Hindi ko akalain na ganito pala karami ang mga nagtatrabaho sa kanila.
Baka sa mga mukha ang saya ng mga ito. May nakikita pa ako mga batang nagtatakbuhan. Ang mga babae nasa kabilang gilid at busy sa pagluluto pa ng ibang putahe. May ibang naghihiwa at naghuhugas ng mga kasangkapan. Kita ko mula rito ang mga malalaking kawali na nakasalang sa nagbabagang apoy. Sa kabilang parte naman ay may naglilitsyo ng baboy at manok. May nag-uumpisa na ring mag-inuman. Parang piging ang nangyari ngayon. May napakahabang mesas na dahon ng saging lamang ang sapin at may iba't pang klaseng pagkain ang nakahain. Budol fight pala ang mangyayari. Na-excite ako kasi hindi ko pa ito nararanasan. Naramdaman ko ang paggapang ng palad ni Albert sa kamay ko. First time mo sa ganitong pagtitipon? May hinahon itong tanong. Pinisil pa nito ng bahagya ang aking palad. Tumango ako at ngumisi. Mukhang masaya dito Albert. Masaya talaga kaysa sa magiging lakad niyo ng doktor na yun. Che, he smirked at me at umiling lang. Sumimangot ako. Tatanggihan ko naman talaga siya eh. Che, kahit naman sumama ka dun. Hahalughugin ko naman ang buong bayan para mahanap ka at kukunin kitang muli sa kanya. Nakangusong sumagot pa ito. Napailing na lamang ako. Paiba-iba ang mood ni Albert. May time na nakakatakot siya. Minsan naman parang bata. Katulad ngayon, wala sa ayos kong mag-isip. Pero nagugustuhan ko ang ugali niya ngayon. Tila ba kay gaan ang pakiramdam ko kapag ganito siya palagi. Nakita ko sila, Aling Melba na busy rin sa paghahanda. Kumaway ako sa kanila na magtama ang aming tingin. Dumiretso kami sa court. Nandun si Senyora na busy na nakikipaghuntahan sa mga trabahador. Mga nakabuts pa halos ang mga kalalakihan na nag-uumpukan. May ranchers, pabulong na sambit ni Albert. Kaya naman pala ganun ang kanilang suot. Tumigil sila sa pag-uusap nang namataan nila ang kaming paparating. Oh, Jan, iho. Tinay, mabuti at nakarating ka, wika ng ginang. Pinakpakilala ko pala sa inyo ang bago kong nurse, si Tinay. Tumingin ito sa mga kalalakihan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magalang na bati ko sa kanila. Nakangisi ang mga ito sa amin. Aba, kigandang bata naman ito, senyora. Wika ng isang matandang lalaki. Yun lumalablife na palang ranchero niyo, senyora. May pahawak-hawak pa sa kamay. Akala mo maagawan. Wika ng isang matabang lalaki. Bumahaga ng ingay at kantsaw nila sa amin. Shit, magkahawak pa pala kami ng kamay. Agad na namula ako at pasimpleng bumitaw kay Albert. Pero gano'n na lamang gulat ko nang ginagap niya ulit ito at mas lalo pang hinigpitan ang hawak. Pasimple ko siyang inirapan din ito pabalik. Ay, aba, problema nito. May mga binata pa dito, baka mahulog sila sa ganda mo. Magkakaproblema pa ako. Mahina itong bigkas sa aking tenga. Ngumuso ako, okay na sana eh. Pinuri na ako kaso parang insulto naman ang dating nun sa akin. Magkakaproblema, paano? Bakit ka naman magkakaproblema kung may mga binata naman o mga binata ang mga yon? I hissed at him discreetly. Magkakaproblema dahil wala akong pakialam kung sino ang masasagasaan ko. It's either makukulong ako dahil makakapatay ako o mawawalan ako ng trabahante dahil pinalayas ko. Kaya kailangan kong hawakan ng kamay mo para malaman nila na pag-aari na kita. Kung pwede nga lang kitang halikan sa harap nila, gagawin ko. Hindi masama. Wika pa nito na tila nag-iisip nga. Kung hindi lang nakatingin sa amin si Senyora, nabatukan ko na tihak si Albert. Pero puro kalokohan talagang alam ng taong ito. Pulang-pula ang mukha ko sa pinagsasabi ng mukong na to. Anong klaseng pag-iisip ang mayroon ang lalaking ito? Mukhang nasaniba na masamang espiritu ang Albert na kasama ko. The last time I checked, hindi mo ako pag-aari. Matigas na bulong ko. Then, you better check again because as far as my memory serves me right, pag-aari na kita mula ng gabing nahimatay ka, che. Nagsalita ang senyora, tama na yung bulungan yung dalawa, baka lang gaming kami dito. Humaghigik ito at nagtawanan ng mga ilang mga kalalakihan. Nakaupo lamang kami sa isang bench kaharap sa kanila. Lalo akong namula. May pinag-uusapan lang po kami, tita. Yeah, about the two of you. About the two of us, mama, he added while pointing at ourselves. Diyos ko, gunting-kunti na lang talaga at masasapak ko na ang lalaking ito. Hindi na nahiya sa ina niya.
I look at her mother apologizingly. Mukhang naiintindihan ng ginang dahil tumango ito sa akin. Maya-maya lamang tinawag ng lahat para sabay-sabay nang makakain. Nagugas kami ng kamay at pumesto sa napakahabang mesa. Nagsimula kaming kumain at talagang kumakalaman si Mura ko sa mga nakahain. Ang dami, iba't ibang klase ng mga putahe. Binukuran ko ng pagkain ang senyora. Pinili ko lamang ang mga pwede nitong kainin. Bawal sa kanya mga mamantika at matatamis. Nagsolo ito sa isang maliit na mesa at pinagmamasdan lamang kaming lahat. Hindi siya pwedeng makisabay sa amin dahil na rin sa hindi ito nakakatayo ng matagal. Nakaka-enjoy naman ng ganito. Hindi mawala-wala ang ngiti ko habang kumakain. Try this, sabi ni Albert. Nilingon ko siya na nasa gilid ko. Lamang, my eyes grew wide. Seriously? Dali, nakakangawit Bulalas pa nito. I swallowed first before I opened my mouth. Ang awkward. Kailangan talagang subuan mo ako. Ha? Albert? Pakiramdam ko nagtumbling ang mga organs ko sa katawan. Oo na, ako na ang kinikilig. Papol din tong si Albert This one is yummy. Naglahad ulit ito at kahit hindi ko pa nalulunok ang kinakain ko, ay ngumanga na ako. Sumayad pati dila at sa ngipin ko sa mga daliri nito. Masarap. Nakatitig ito sa labi ko. Tumango ako kahit nahasiwa. Tanging yun lang ang sagot ko. We just stared at each other nang sinubo niya ang mga daliring ginamit niya sa pagsubo sa akin kahit wala namang pagkain. He licked them. He nodded afterwards. Yeah, masarap nga. I guessed loudly. Parang may sumipa sa kaibuturan ng pagkatao ko sa ginawa niyang yun. Subuan mo rin ako. Utos nito. Okay, hindi na ako papalag dahil hindi naman tiyak ito papatalo. Sinubuan ko nga siya. Nanginig pa ang kamay ko sa pagdampi ng dila at ngipin ito sa mga daliri ko. Damn it. Ngumunguya pa ito at habang nakatitig sa akin, ibababa ko na sana ang kamay ko nang pigilan niya ito. Sinubo niya ulit sa bibig nito ang mga daliri ko pa isa-isa. But your fingers are more delicious. I bite my inside cheeks. I wanted to squirm but I forced not to. Hyperventilate agad ang aking katawan sa ginawa niya. May breathing hitch. Humugot ako ng malalim na hininga. I need to calm my nerves. Stop seducing me. Albert, am I? Natigil lamang ang titigan namin nang tinawag kami ng iba naming kasamahan para sabihin kumain pa dahil maraming nakahain. Matapos yun ay nagpahinga kami sa lilim ng isang puno. Kami lamang dalawang nang ginang dahil si Albert ay nakihalubilo na sa mga tauhan nito. Iha, nanliligaw ba sa'yo si John sa'yo? Biglang tanong nito. Nasa paanan ako niya at tinihilot ko ang mga binti nito. Namula ako at tumawa ng alanganin. Hindi po senyora, wala lang po yun. Niloloko lang ako ng anak niyo po. Hindi ako makatingin sa kanya at baka masalamin niya sa aking mga mata. Ang nakatago kong pagtingin kay Albert. Hindi ugali ng anak ko ang manloko ha, Tinay. Alam kong may tinatago kayo sa akin pero hindi ko na yung pakikialaman pa. Ina ako at alam ko pang pag naglilihim ang aking anak at ramdam ko ang tensyon sa inyong dalawa. He's into you. Tinay, just give him time to think kung paano kanya susuyuin at paamuin. I can tell that you're guarding yourself from him. I can see that. May takot ka ba sa kanya, Tinay? Hindi yun nananakit ng tao at higit sa lahat sa babae. If my son has plans of courting you, he must have found something special in you. And if he really forces you, please give him a chance. I need time to know the man better, tita, I answered. Malalim na tao si John, Tinay, and I don't know how he became like that. Pero sinisigurado ko sa'yo, hindi kanya sasaktan. Ngumiti lang ako sa kanya. He already did, senyora. Keep you warm. Dapit hapon na at ang lahat ay patuloy pa rin sa kasiyahan. Kakaalis lang ng senyora para umuwi na sa mansyon at magpahinga. Samantalang ako ay magiliw lamang na pinagmamasdan ang mga taong nagkukumpulan. Umihip ang malamig na hangin at medyo nangingilikig na ako sa ginaw. Si Albert ay hindi ko mahagilap. Siguro ay may pinuntahan din o di kaya ay nasa paligid lamang. Sasabay na lamang ako sa mga tauhan ng mansyon pag uwi nila mamaya. Naisipan ko maglakad-lakad. Bala kong galain ang kasulok-sulukan ng lupain